Hello mga ka-makers. Natutuwa ako dahil sa magandang feedback ng anointing oil na ito. Napakaraming gumaling at talagang siya, effective. At gusto ko na ipakita sa inyo uli kung paano ito ginawa. Ito ay natutunan ko mula sa aking pagbabasa ng Biblia na itinuro ng Diyos kay Moises na gawin para sa anointing oil para sa paghandog sa mga kasangkapan at sa mga lingkod ng Diyos. At napag-aralan ko na ang mga sangkap na ito ay mabisa rin sa iba't ibang karamdaman. Kaya minabuti kong gumawa at nasubukan ko na maraming patotoo na sila rin ay nagsigaling kasama na ang panalangin. Bale, ang una nating sangkap ay ang extra virgin olive oil. Kailangan po natin ng 180 ml kasi 3 bote ang ating kailangan gawin. Bawat bote kasi ay 60 ml ang laman. Ito ay nabili ko lang sa grocery. Nabibili ito sa mga groceries. Sunod ay kailangan natin ng myrrh. Kailangan natin ng 30 drops ng myrrh. Ang myrrh ay napaka-bisa po ito. So, panoorin po ninyo yung una kong vlog about sa anointing oil para makita nyo ang mga bisa nitong myrrh. Ang sunod na sangkap ay itong acacia. Kailangan din natin dito ng 30 drops para sa 3 bote o 180 ml na gagawin natin ngayon. Ang sunod ay itong cinnamon. Itong cinnamon ay napakabisa rin ito. Kailangan natin dito ng 15 drops para sa 3 bote. And panghuli po na sangkap ay itong frankincense oil. Kailangan natin din ng 60 drops. Actually, ang nasa recipe sa Bible is kalamos. Pero ang kalamos ay wala pong makukuha na ganun dito sa Pilipinas. Kaya maaari naman siyang palitan ng frankincense dahil iisa lang din ang kanilang bisa. So yan lang po mga ka-homemakers. Kailangan lang itong halu-haluin at saka ilagay natin sa ating bote. Alam po ninyo, ito ay napaka-effective po. Nung po ako ay inubo ng sobra ng ating pong lalamunan ko, ito lang po yung pinahid ko sa aking lalamunan sa bandang leeg, sa dibdib at sa likod. Mabilis po na nawala yung aking ubo. At ganoon din po, meron kaming kapatiran na nadisgrasya, nabundol siya at nagkaroon na nabalian siya sa binti niya. Karon siya maraming sugat at bugbog. Ito lang po yung nilagay niya sa kanyang mga bugbog at mabilis po na nawala. Mabilis pong gumaling siya. Ganoon din po yung may kapatiran kami na senior din po na bedridden na yung kanyang kamay at paa ay nagkaroon ng sugat-sugat dahil po sa kanyang gout yata. So yun lang po ang nilagay lang po niya at talaga pong natutuyo yung kanyang mga sugat sa kanyang kamay at paa. At napakarami pang mga dulot nito mga kapatid. Ginagamit din ito sa pag may mga skin diseases, mga sakit sa balat, yun din po ang ginagawa. Kaya kung gusto nyo po na gawin ito, pwede rin po ninyong gayahin na lang yung nasa ating description box. At mga ka-homemakers, ginagamit ito sa pang-dedicate, paghandog sa gamit, house dedication, o ano po mga kasangkapan yon. At ganun din sa mga churches sa pagtatalaga sa mga manggagawa, pwede rin itong gamitin. So maraming salamat mga ka-homemakers sa inyong panonood. Inulit ko lang tong video na to kasi natuwa talaga ako sa mga magagandang feedback. God bless po mga ka-homemakers sa inyo pong
panunood. At sana po nakatulong ako sa inyo sa magitan ng Maiksing Vlog na ito. Tunay nga pong napaka-effective ang mga essential oils. Napatunayan ko na po yun. Kaya yun po ang mga ginagamit ko talaga ng mga sangkap. God bless you po mga co-makers!